Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Martes. Masayang Martes sa inyo lahat. Masayang Martes. Nelson? Sa Martes, Jen, May 12 na pala, 2026. Kumusta po kayo? Mainit ba sa inyong lugar? Naku po, dito po sa Pilipinas, para sa mga kababayan nating nasa abroad, sobrang init pa po ngayon. Oo nga. Talagang tatagak-takang pawis mo. Hindi lang po sa araw, kundi sa mga nangyayari sa ating politika. Literal Oo. na mainit. Mataas ang humidity. Yes. Pangalawa, mainit din ang usapin ng politika. Totoo yan. Ayan, ano ha? Yan po ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Yung kahapon, Jen, na-cover natin ng live, habang tayo po yung nagpo-programa, na yung mga nanonood dyan, parang nakapanood ng live na boxing, no? Live na boxing. Wrestling pala, wrestling. May takbuhan. May takbo. Akala ko nga triathlon yun eh. Lahat na no? Oo. Ando na. Oo. Pagkatapos nating magprograma, kasi hanggang alas 6 lang tayo Oo. May mga sumunod pa palang eksena. May mga tagpo pa. Mas maaksyon. Oo. Yun palang isang, ano ba tawag dun sa Sergeant at Arms? OSAA. OSAA. Office of Sergeant at Arms. Ayun. Ayun, oo. Dahil sa, di ba, kinontempt sila ng Senado. Okay. Ibig sabihin, pagka sinight ng in contempt, ay ikukulo sila sa Senado. Ay, yung mga tao ng NBI. Oo, yung mga taguhan tao ng NBI. Oo. Ang problema, ayaw pong magpakulong ng mga NBI agents Yun at gusto maglabasan. Oho. Dahil sila po ay na-cite in contempt, walang magawa yung OSAA, yung mga agent nito, yung mga tauhan. Ayun. Susunod sila. Kukunin sila. Haharangin nila Oo. na wag makalabas ng premises ng Senado, ng building. Ayun. Yung mga tauhan ng NBI na nasa loob. Yes. Na nasa loob ng Senado. Pero dahil sa, siyempre, puro mga matitipunong katawan, di ba? Oo. Puro sanay sa bardagulan, hindi pumayag yung mga NBI agents. Oo. Nagpumilit silang lumabas. Kasi sabi nila, hindi, pinalalabas na yung mga empleyado eh. Oo. Kaya sumabay ata sila doon sa labasan ng mga empleyado. Nakita sila nung isang tauhan. Tauhan Teka, ng OSAA. hindi pwede. Oo. Alam mo ginawa doon sa tauhan ng Senado? Oo, yung USAA. Oo. Nabugbog. Yung NBI. Yung mas marami yung NBI. 8 ata yan. 8. Kinuyog ba yung tauhan? Kaya pala laki-laki ng katawan eh. Umiiyak no? Oo. Yung pala yung nakita ko. May video ba tayo nun? Oo. Maganda makita natin kasi hindi na natin nakita yan Parang inunod-nod, sinakyan eh. Tapos sabi niya, ginagawa ko lang naman yung trabaho ko. Yun. Oo. Di ba? Oo. Duguan nga yun Di ba yan ba yun? Pinasok nga ni Senador Amy Marcos nung gabi na. Oho. Sabi, dito Pero po. ang nakita ko kasi doon, yung nasa opisina ni Senador Amy. Oo, nasa clinic yata. Pinuntahan lang ni... Clinic ba yun? Pinuntahan ni Senador Amy. Na para siyang nagre-report Yun na nga. Yun, sanabi ito. Kawawa naman itong taong ito, gano'n. Oo. Akala ko, tauhan ng NBI yun na pumasok doon sa loob ng ano. Baligtad. Baligtad pala. Nabugbog. Ba't naman ang nabugbog yung pumasok? Hindi yun na. Di ba dapat kuyog mo yung... Baligtad di ba? Yun na nga, Dapat yung aaresto ang... Mukhang ang mangyayari... Kasi kumbaga, balwarte nila yun eh. Oo. Di ba? Mukhang kailangan nila ng retraining dyan sa... Ang laki pa naman ng katawan. Para malaki pa sa katawan ko eh. Oo. Oo. Pero siyempre... Ako, bodybuilder na ako. Nung araw. Nung araw, napasubo lang ako sa kanin eh. Napadali yung kanin ko. Siguro ang mga mga tauhan ng OSAA kasi hindi naman talaga sanay na ayan ito. Yan. Action, di ba? Oho. Ayan yan yung nabugbog. Oh. Lagyan mo nga ng sound para marinig natin. Yung wala daw po, wala audio. Ay, walang audio, sayang naman, oo. Wala. Ayan yung nabugbog dyan. Hindi, pero ito nasa, ano na ito eh, di ba? Saan ba ito? Nasa lobby ba ito ng ano? Nasa lobby ng Senado? Yung pasukan ng mga empleyado at saka mga guest. Oo. Ito naka-jacket. Ayun. NBI ba ito? Yung naka-jacket o tauhan ng USAA din ito? May hawak na radyo.
makakasama niya yan. Ayun, kita, laki din ang katawan, di ba? Oh. Kaya lang siya yung nandun sa pinakaharang ata eh. Ayun, tama. Ito nga yung pasukan ng ito pag pumupunta ng Senado, di ba? Oo. Pagka dediretso ka, opisina, pag aakyat ka doon sa hagdan, papunta ng press office yan yung tambayan ng mga reporters. Muntik pa nga siyang maisakay. Nakaladkad nga siya sa Labas. Sa labas eh. Ito, nasa labas na ito, di ba? Oo, pilit siyang isasakay sa... Naisinakay nga pala siya sa Doon sa ban ng NBI. NBI. Oo. Parang gustong dalhin, no? Oo, aarestuhin nga. Baligtad nga. Ito na, ito, bago na ito. Yung Si Melvin Matibag na ito, director. Oh. At dahil ho doon ay napagkasunduan na lang na yung mga NBI agents ay sa NBI na Ayun, yung pakikipag-usap na ng Senador Cayetano, sa ng NBI Senate na President. Oo. ikinulong sa sarili nilang bahay. For protective custody. Pinakuha protective lang custody. ata yung mga pangalan. Yung mga pangalan, Itong mga ito ha, ayan. Para wag tayong magkagulo, palabasin na namin yan, dali mo sa pero hindi mo palalabasin, nagkasundo ata sila ng Director Matibag. Oo, kasi marami nga naman yung ikukulong doon, Anytime na kailangan nila. hindi daw magkakasya. Oho. Pero nagtataka naman ako kasi mga tauhan ng usaan, so nalalaki ng katawan yan eh. Baka Mga parang mga iba dyan, mga yan, train. yan, Ayun, yung pilit yan. siyang sinasakay. Tinan mo, siya yan eh. Pilit, ayan siya yun, yan, kinuwelyuhan dyan eh. Ayun, di mo nakikita mo. Eh kasi nga hinaharang niya yung mga tauhan ng NBI. Ang problema, siyang gustong idalin sa NBI office eh. Oo. Ang napansin pa natin dyan, Jen, di ba merong gate yan na bago makapasok? Yung malaking gate. Yung mismo, yung barandilya, sa may bandang kanan. Tama ka, Naglagay ng checkpoint ang NBI dun sa mismong gate bago ka makalabas. Checkpoint, baka may pumasok na kung sino. Hindi, baligtad. Lahat ng lumalabas na sasakyan, tinitingnan. Bakit? Baka nandun daw si Bato, baka na makakatakas. Ba't kanila bang building yun? Hindi. Antindi talaga ng mga panahon ngayon, ano ha? Mukhang Maiba. talaga hong masidhi ang kanilang pagnanais na maaresto si Senador Bato. Ayun. Pero, Dumating doon sa tagpo na talagang pati lahat ng lalabas. lumalabas o sa Lahat na sasakyan. Senado, Tinitingnan pati Iniisa-isa nila. Oo. Ayun nga. grabe, no? Pero Jen, kung matindi silang Ni-lockdown pala nila, no? Ni-lockdown. Oo. Ni-lockdown ng Senado para walang iba makapasok. Pero ni-lockdown din ng NBI sa labas para walang makalabas. Grabe, no? Na hindi nila nakikita. Pwede ba nilang gawin yung gano'n? Ayun ang pinag-uusapan ngayon sa sesyon. Pinag-uusapan nila kung paano gagawin. Kasi maraming mga komentong naglabasan ngayong araw eh. Pero bago yan, kung gaano sila kasidhi na wag makatakas si Bato, Oo. nauna dyan, gano'n naman sila katindi para wag siyang makapasok sa Senado. Kahapon. Anong bago nangyari to? Bago nangyari. Oo. Alam mo kung bakit? Bakit daw? Lumilitaw na, malinaw na po ngayon ng kwento. Kasi kahapon medyo parang talagang ang naiisip lang natin, gusto lang siyang arestuhin Oo. at dalhin sa dahig, no? Oo. Pero may iba pa palang motibo, Jen. Kung bakit siya hinaharang Bakit siya hinarang dito? sa pag-akyat doon sa plenaryo ng Senado? Yes. Ba? At yan po ay nalaman ng mabulgar na yung palang mga NBI agent ay alas 7 pa lang ng umaga nandyan na. Talagang inaabangan siya. At hindi siya papapasukin. So talagang may timbre na... May timbre. At alam mo kung sinong kausap nila? Sino? Kakutsaba nila sa Senado? Mabigat siya. Kakutsaba. Parang hindi maganda ang dating, ha? Siyempre. Paano ka makakapunta dyan kung wala kang kakutsaba, di ba? Oo naman, Ang kakutsaba pala nila Muntik dyan. pa mamudgod yung noon ni Senador Bato. Nadulas doon sa hagdan, eh. Ay si Senador Tito Soto, Jen. Ang mismong Senate President? Oo. Nung umaga pa pala ay alam nang nandyan yung mga NBI agents at aarestuhin nga si Bato. So siguro Ay, nag-usap-usap sila okay. saan ba maganda pumesto. Oo. Ito invento na lang namin para masayahan kayong kwento sa Ma-dramatize kwentuhan, lang natin, oo. Sabi siguro ni Sen Tito, diyan kayo pumesto sa may para hindi makaakyat. Diyan pala sa baba harangin nyo na. Bakit? Oo. Balita ko magbobotohan eh. Pagka nakaboto yan, talo tayo ng isa, baka mayari ako. Oo nga, no? Hindi ba?
Kaya nung dumating, ayun tumakbo agad dire-diretso. Dire-dire sabi ni Senador Bato, hindi, kailangan ko makapasok. Aha. Kasi boboto ako eh. Ayun ang nangyari. Ayun Ngayon, pala. Nung nakapasok siya at nagbotohan, naging 13. oo. 13-9. Ay, kasi tinan mo ha, Oo. meron ba tayong uli nung mga listahan ng bumoto? Kasi Jen, may isang nag-abstain, di ba? Dalawa. Dalawa ba? Dalawa. Yung sa pagpapalit ha? Yes, Yung dalawa. JB at saka Mig Zubiri. Hindi bumoto, kahit Hindi sino. bumoto. Ilan sila yung 9. Oo. Ilan yung nanalo? 13. 13. Babawasan mo ng isa. Tatanggalin mo si Bato kasi hindi makapasok, di Yes, ba? yes, oo. Inaresto ng NBI, ilan na lang? 12 na lang. Yung abstain, ilan? Dalawa rin. O saan sila boboto ngayon? Oo nga, no? Kung walang numero pala, Kung wala si Bato doon, oo nga. magre-remain si Soto as Senate President. Senate President. Oo. Maaari yung dalawa, hindi mag-abstain. Hindi mag-abstain kasi nakita nila may numero eh. Oho. Hindi ba? At saka Oo nga, dati no? na silang Strategic yung pagdating ni Bato at talaga. dati na talaga silang kay Senate President Tito Soto, di ba? Oho. Dati na silang majority. Tama. Eh, So talagang nung dumating si Senador Bato, doon yun na nag-trigger na doon talagang... nagbalik. Doon nagkaroon ng pagkakataon na mapalitan ng Senate President. Tama, no? Oo. Kasi kung halimbawa, 9 plus 2, yung nag-abstain, mananatili sa majority, Oo. so 11. Oo, kasi hindi naman sila Yung lilipat. 13, Oo. minus 12. 12, oo nga, no? tie yun, di ba? Tama. Kapag ka tie, walang tiebreaker kasi Oo. tama ba yung bilang natin? 12, 12, magiging 25 11. ata sila. Hindi, tsaka hindi rin ata matuturo yung kasi matatansya na nila, yung Loren Ligarda, tsaka yung dalawang bilyar eh. Oo. Doon ang yun ang Tama senyales nyo nga eh. kami, gusto ko kasi makikita yung listahan ng botohan Oo. para makasigurado tayo. Ang lumipat nga sa majority, yung Loren Ligarda. Oo. Loren Ligarda, tsaka yung dalawang bilyar. Yung magkapatid. Yes. Eh ba, alam mo kung ba't lumipat? Kaya nga sabi ni Senador Ping Lacson, Oo. masama ang loob niya kay Senadora Loren. Meron siyang nung interview, statement, Oo. na hindi man lamang doon sa sinabihan na meron palang gano'n. Eh di, ang problema, pag sinabihan ka, hindi kudita yun. Hindi, magpapaalam ba yun? Ano? Siyempre, usually yan, mga yan tahimik. Ayun di ba? nga, oo. Yun lang naman yung, yung tatlo na lumipat. So kung tatlo, mababawasan. Oo. Oo nga, no? Di ba? Kasi dumagdag si Senador Bato de la Rosa, Kaya, so naging 13. Oo. Eh yung dalawa naman, doon sa kabilang side, Oo. nag-abstain, Oo. kaya nanatiling siyam. Oo. Medyo critical pa rin yung dalawa, Nelson, ha? At saka itong bagong liderato ngayon, hindi pa rin kayo kasiguro. Oo. Di ba? Kasi mayroon dalawang critical na pag lumipat sa kabila yun, sa minority ngayon, magiging 11. At dalawa lang ulit ang makuha doon sa majority ngayon, pwedeng anytime magkapalitan ulit yan. Magpalitan na naman. Oo. Ito pala yung mga bumoto. Jen. Yan, oo. Oo. So, Cayetano, Villanueva, Oo. Marcoleta, Bongo, Bato, Robin, Loren, Aimee, Cheese, yung si Pia, Oo. at yung magkapatid na Bilyar, 12. Oh. Hindi ba 13? Oo. At Jinggoy. Jingo Estrada. Ayan, Yes, 13. Jingo Estrada. Si Jinggoy di lumipat. Di ba dati sa majority? Ay, hindi. Hindi, minority talaga yun. Minority yun. Oo. Tapos sa kabilang banda naman, ang nananatiling minority ngayon, Soto, Lacson, Pangilinan, Risa, Bam, Rapi, Erwin, Sherwin, Lito, Lapid. Oo. So 9. Abstain yung dalawa. Yes. 9, 10, 11. Yes. Kaya critical pa rin yan kapag Oo nga, sabi ko no? nga sa iyo. Eh. Tama. Oo. Talagang nga din yung pagpunta ni Bato, no? Oo, Kasi kung mabigat yung mabigat. yung pagdating ni Bato. Oo. Kasi maaari yung nag-trigger kay Senadora Loren tsaka doon sa magkapatid na Bilyar. Kasi parang timbangan yan dyan, di ba? Oo. Di ba, pantayan. Yes. Tapos lagyan mo nung Bato yung isa, gaganon talaga. Oo. Kasi 24 yan even number eh. Oo nga. Di ba? Ayun. Eh yung Tito Soto kasi, ang binoto pa nga, Alan Cayetano. Yung Alan Cayetano naman, ang binoto eh. Para, well, technically parang ano lang naman yun eh. Palitan lang, Palitan lang. Yun nga. Eh, pero gusto na lang sabihin,
na binoboto din nila sarili nila kasi parehas na naman ang bilang nun eh. Oo. Di ba? So, yun po ang nangyari. Eh, ang problema, Jen, pagkatapos ng pangyayari yan, kabi-kabila naman ngayon ng mga reaksyon. Oho. Alam mo bang meron ding gustong magsuntukan? Kaya lang Nabugbog na nga isa eh. ito iba to, hindi lang sila magpang-abot, pero mukhang sa tingin ko pagka ito magkikita, kulang na lang magsapakan to eh. Kahapon din, ano din? Senador din to? Senador? Hindi. Mga ano ito. Sino yan? May gusto magsuntukan ba sila? Una- Hindi, ang alam ko ang muntik ng magsuntukan, General Torre, at saka si Luma na eh. Wala na ba yun? Sobrang luma. General manager na si Torre. Ganon. Siguro ang sabi ni General Torre yan, Oo. kung ako lang nandyan, wala na si Bato dyan. Oo. Mahina to eh. Mahina. Ha? Oo. Nako. Mahina eh. Eto ang muntik na magsuntukan, Jen. Eh, di ba pumunta si Senador Trillanes, former senator sa Senado? Oo. Dala-dala niya yung ano eh. O sabing walang warrant? Eto, may dala-dala ako. Oh. Dala-dala niya yung sealed. Oo. Sealed pala yan, yung warrant of arrest. Ganun daw talaga pala yan. Oo, galing ICC. Ayan, Oo. oh. Ano yung sinasabi ni Bato na sasamahan ko yung aresto? Eto, sinasamahan ko na. Lumabas ka na dyan. Huwag ka magtago. Oy, Bato! Andito na ako. Ayun, nagsisisigaw yan. Kaya pala siya naglakas ng loob kasi challenge din pala siya ni Senador Bato. Yes. Na kapag meron ng warrant of arrest, Oo. sumama daw si Senador Trillanes. Ayun nga. Ay, yung problema, November pa pala niya hawak eh. November 2025 pa nilabas Oo nga, oo. ng ICC. Oo. Eh, kung matatanda mo, maaga rin namang nagtago si Senador Bato eh. Anong naramdaman niya? Alam niya talaga meron din. Meron nga, oo. Kaya lang, sabi nga ng ICC, hindi, wala pa kaming public warrant na inilalabas. Di ba sabi natin sa programa, wala kang public. May private naman. Walang talaga halos nakakalam. Pero yun pala, Meron talaga. practice pala daw talaga yun ng ICC. Confidential. Yes. At kahapon lang din ginawang public. Oho. Alam mo ba kung sinong nakasagutan ni Trillanes? Hulaan mo. Sabi niya kasi, Bato, may warrant ako. Please lang. Lumabas ka na dyan. Arrestuhin kita. Hulaan mo kung sino nakasagutan niya. Sa Senado? Sa... Social media? Ay, di Sa siyempre media. Si Bato siguro yan. Dapat yun ang... Di ba? Oo. Nako, mas matindi pa kay Bato ang sumagot. Asero. Mas matindi sa Bato eh. Hindi, ito ay ano, anong tawag dito? Bakal. Sino Hindi yan? ba to? Bakal. Ganon. Si DILG Secretary John Vic Rimulya sa hindi inaasahang pagkakataon. Paano eh? Magkakampi sila eh. Isang tono yan mga yan eh. Paano naging magkakasagutan sila ngayon dyan? Hindi, nireview ko dyan eh. Oo. Mukhang noon pa man ay magkaiba na sila ng posisyon tungkol sa ICC warrant. Kung matatanda mo, di ba, maging si Ombudsman Boying Rimulya. Boying, kapatid niya. Yes. Sinabi ni Boying, may warrant, di ba? Oo. Kinontra ni John Vic noon, walang warrant. Hindi, pero yun kasi group effort yun eh. Kunyari lang walang warrant. Pero kasi sa part daw ng DILG tsaka sa PNP, mukhang wala talagang silang alam kasi hindi talaga daw pinadala ng ICC yung warrant sa kanila. Kaya nga kinokontra ngayon ni John Vic. Ganon. Nung nag-aaresto, sabi niya, teka muna, anong kapangyarihan na Trillanes na pumunta dyan? There is no official warrant that we are in possession of. Sabi ni John Vic. Please ask him if the warrant has been legally served. As far as I know, he is not part of the PCTC. Oo nga naman, kasi kung may dapat na magpatupad niyan, nasa gobyerno, di ba? Yung PCTC yung dating oposisyon ni Marcos Lacanilao. Ano bang ibig sabihin ng PCTC? Ito yung counterpart ng ng Interpol sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Oo. Ibig sabihin itong PCTC sa anumang dapat may at least meron itong ugnayan sa DILG, di ba? Oo. Kasi enforcer Yun nga yung nangyari no sa di ba nung maalala mo nagkaroon ng investigasyon, lumilitaw
ang representante ng PCTC, Philippine Center for Transnational Crime, Oo. ay itong si Marcos Lacanilao. Noong time na Noong yon. kay Duterte. Yes. At group effort ng DILG. DILG, Secretary. kasama yan. Ayun. So Ayun. meron talagang authority si Secretary John Vic na questionin si Trillanes kung bakit siya ang nagseserve ng arrest warrant. Well, yun ang kaibahan kasi mukhang si Trillanes ay nakipag-coordinate sa NBI, hindi sa DILG. Eh, problema, NBI ba ay agent ng ICC? Ayun na nga, Eh, yung magkaiba rin. PCTC nga, eh, di ba? Oho. Ayun ang magiging... Kaya nga siguro nagka-clash o nagkakasagutan itong dalawang ito. Ano ngayon ang sagutan nila dalawa? Bakit napunta sa kanila ang atensyon ng ating mga kababayan? Eh kasi nga, sabi ni John Vic na wala namang kapangyarihan si Trillanes eh para ipatupad yung warrant of arrest na Eh, yan. ano ngayon ang sagot ni Dapat Trillanes? PCTC. Oo. Eh ang sabi niya, ngayon, sabi ni Trillanes, Oo. ay ngayon, nakumpirma na ng ICC ang warrant ni Bato. Please lang, Sec John Vic, Oo. a.k.a. Mr. Dragnet. Naku po, para mabigat na. Sana naman, hindi mo patakasin si Bato dyan sa Senate. Ayan. Ako. Oo. Tapos meron pang siyang duda. Sabi niya, matagal na akong duda dyan kay John Vic. Paano yung pa-press ko Oo nga. Pero wala namang nakuhulian niya eh. Hindi, tama na yung salitaan. Ganon. Hindi na po pwedeng salitaan ngayon. So, silang dalawa ngayon ang nagsasagutan. Magpanagpo na kayo para masiyahan ng taong bayan. Di ba? Ay, ayaw ni John Vic ng ganyan. Oo. Sabi ni John Vic, ako ready ako lagi kung gusto niyo. Anytime. Anytime ako. Di ba? Sige na. Ganun ba? Para at least ang mga kababayan nating naghihirap ngayon ay Oo. magkaroon ng kaunting entertainment. Di ba? Sunto ka na. Ay, naku. Yung hindi natuloy na Torre at saka Duterte, Eh dito na lang. dito tayo, baka matuloy ito. Mukhang mas match yata ito. Ha? Oh, bakit isa ano yan US, ano yan, Marines isa, di ba? Si Trillanes. oo. Marines ba siya o Navy? Navy. Navy. Oo, Navy. Ayun. Oh, hindi, kasi Marines ano din ata ng Navy yun eh. Oh, pero magkaiba sila. So Navy talaga siya. Oh, ito naman si John Vic, ano to, kapitenyo eh. Oo. Hindi pwede. Hindi basta-basta atas, huwag mo sabing Hindi Navy ka. Wala yan. Oo. Iba na yung batang kapitenyo talaga. Di ba? Mabigat ang laban niya. At ang ginawa na ngayon ng mga abogado ni Bato, para wag na silang matapos na ito, nagpasaklolo na ngayon sa Supreme Court din. Ganun. Sabi niya, Kasi kagabi, nananawagan siya, nagpapasaklolo siya sa kanyang mga followers, supporters. pumunta doon. Punta ko kayo dito, ganyan. pero yung mga abogado, ang naisip nga nila, at ito naman yung sinabi na natin, di ba? Oo. Kapag sa lumitaw at may mag-aaresto, questionin na kaagad sa Supreme Court. Kasi dayuhang puwersa yan. Kasi ngayon, mayroong nagkakaibang pananaw. Oo. Pagka pakikinggan mo yung ilang mga abogado, sabi nila, hindi nila dapat gawin yan kasi parang 6 years na na jail term ay pwedeng gawin, i-implement yung paghuli sa isang tao kahit pa sa isang senador. Yun nga. Di ba? At mismong ang PNP Jen, ang sumang-ayon dyan sa pananaw na yan. Sabi ni spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, may instruction din ng DILG Secretary sa hepe ng PNP. Ayun. Ipatupad lang ang contingency plan kung sakasakali na may confirmed na ICC warrant kung saan idadaan ito sa Interpol at sa National Central Bureau sa Maynila. Okay. O kaya ay sa Philippine Center on Transnational Crime at may court order. Ayun. At hindi Trillanes order, Jen. Hindi daw yan. Ganun ba? Oo. Paano Matindi. ngayon yan? Kaya pala siya sa NBI tumakbo. Ayun na Si nga. Trillanes. Ano may daladalang warrant tapos nagpatulong sa NBI? Parang ganun siguro. Nag-coordinate siya sa NBI. Kasi dati sa PNP, Sa di ba? PNP, si IDG sa pamamagitan ng General Torre. Yun nga. Di ba? Oo. So ngayon, naiba. Ang tanong dyan, sino ang Tunay na, sino ang tunay na? Sino talaga nag-uutos, di ba? Oo, Kasi ba't porsigido eh? Kasi hindi naman paningin ng iba. Maliban na lang daw anya na talagang may nag-uutos sa taas. May nag-uutos talaga. Oo. Oo.
Pero sabi nga nila, iisa din ang pananaw ng marami kahit na magkaiba sila ng paninindigan niya, Nelson, ha? Kay opposition, kay minority, kay majority, ang sabi nila mukhang naging katawa-tawa talaga ang Senado sa pangyayari ito. Sa kasaysayan daw ng Senado, ngayon lang nangyari yan. Na mayroong isang senador na hinahabol packet ng plenaryo. Yun nga. Nagkaganito ang pangyayari sa ating bansa. Yan yung pinagtatalunan ngayon sa session, Jen. Oho. Naging katawa-tawa nga ba tayo dahil sa sino may kasalanan? Oho. Kasalanan ba ng mga senador na guluhin sila doon? Oho. Nananahimik? Halimbawa, wala nga naman dyan yung mga habol. Meron bang madadapa doon sa hagdanan, di ba? Ay, oo. Magiging katawa-tawa ba sila kung walang nanghabol? Ayun. Ayun ang tanong kanina ni Robin Padilla. Oho. Oo. Sabi naman ng isa, ba't ka kasi tabakbo? Kaya tuloy hinabol ka. Hindi ako, sabi niya, hindi ako nakaboto. Di Kung ba? hindi ka kasi tabakbo, hindi ka sana hinabol ng mga ng NBI. Di ba? Ngayon, nandun na siya ngayon sa Senate. Hindi yata lumalabas eh. Doon na yata natutulog eh. Yun nga, kagabi daw, doon sa ata nagpalipas ng gabi. Sinamahan daw ni Robin eh. Ganon. Kaya pala si Robin sa'yo. Pasensya na po kayo. Wala pa kami tulog. Kasi naman si Robin, sanay sa bilangguan yun. Sa bagay, ilang taon, ano? Oo. Nagtitik-tik daw ng bakal kagabi. Akala ata bilanggo. Sabi ni Senator Robin, kosa. Nagsusulat na na. Susulat na ng araw eh. Dapat tinawag niyo ng Senador Jinggoy din, di ba? Oo. Pero ang mainit na usapan ngayon, Jen, Aha. sino ang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee? Sapagkat all positions vacant, ano? Vacant? Oo. Ang nahalal lang kahapon, Senate President. Oo. Senate Pro Tempore, Senadora Loren Ligarda. May majority leader, hindi pa nga. Pero acting pa lang yun, si Joel. Kaya nga. Oo. So wala pa. Wala pa. Ang sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, Oo. kasi kanina ang dami na nagtatanong eh. Oo, Paano sino? yung mga nabinbing meeting? Yun Paano na nga, yung yun na mga nga, oo. hearing? Oo. Walang chairman. Oo. Ang sabi niya, wait, magko-caucus tayo mamaya. Ayun. All All majority caucus. hindi, lahat na. All senators caucus. Okay. Oo. Para daw punan yung mga... Siyempre, yung mga position, Oo, majority. position. Pero caucus, Bago daw mag-Lunes, meron na. next week. Pero kung ako, si Senador Bato de la si Senador Dante Marcoleta, personally Oo. hindi ko tatanggapin yung Blue Ribbon. Bakit naman? Kasi, ito, halimbawa lang, sa isang bahay, Oo. winasak nyo yung bahay eh. Tapos? Kumbaga, pinadapa nyo eh. Oo. Tapos, ililipat nyo kayo kay Senador Ibabalik, Marcoleta. ibabalik. Gusto mo, itayo ko yung bahay, winasak nyo. Di ba? Ganun na. Wasak eh. Oh. Kumbaga, parang walang... Di ba wala eh? Wala. Still talagang Ngayon, kapag hindi ko naayos to, ako sisisihin nyo. Parang gano'n lang ha. Ako personal ko, ayaw ko kay Senador. Siyempre, iba naman ang diskarte ni Senador Marcoleta. Personal niya yun, di ba? Ako, sarili ko yun ha. Kung ako ang tatanungin, halimbawa ako nasa sapatos si Senador Marcoleta, Jen, teka lang, winasak niyo yung bahay eh. Paano kung hindi ko naayos sa tamang-tama ito? Ako na may kasalanan? Ako na ang sisisihin ninyo? Ililipat nyo sa akin yung pagsisisi? Di ba? Ngayon, kung may naisip naman kaparaan ng Senador Marcoleta, hindi. Pag upo ko dyan, ganito gagawin ko, gano'n. Ay, iba yon, kanya yon, diskarte niya yon. Sa Pero kanya ako personal, sabi ko nga, ay nakikinig sa akin si Senador Marcoleta. Ako naman sasabihin ko, tuloy mo na yan, Senador. Gano'n. Isang hearing lang, tapos turo mo na kagad sino mastermind. Tapos na. Ipatawag mo na, dapat ipatawag. na, oo. Oo. Di ba sabi mo, walang parliamentary courtesy? Oho. Sampina mo na agad. Si Martin. Di ba? Oo. Tapos magpalabas agad tayo ng apostil para... Oo. Arrest kunin- warrant agad. Gano'n? Oo. Tapos ipatawag agad yung 18 soldiers. Ibalik ng dapat buhay si Gutesa, gano'n? Oo. Gano'n? Ganon. Paano gagawin doon kay Bryce saka yung sa batang, BGC Boys? Ilibing sa, Gano'n? kabuto. Hindi, yung mga nabawi ng, yung nabawing milyon-milyon ng DOJ, yung gagawin natin ngayon doon. Bili natin pansit. Ibigay yan sa mga biktima ng EPIRA. Ayaw nyo. Di ba? Yung hindi nyo binibigay na benepisyo ng EPIRA claimants, ibigay nyo na lahat yan. Diyan ako naaawa, Jen, sa Saan? mga claimants ng EPIRA. Ito, oh. Kasi binasa ko yung background niyan eh. Oho. Noon pa palang bata pa sila. di ba? Nagke-claimants na eh. Yes. Ngayon, lolo niya, hindi pa rin nakiklaim. Totoo. Samantalang
may Supreme Court decision, di ba? May pasta na talaga di pumapabor sa kanila eh. Yun nga. Kaya kung ako may yung nakakaalam po ng mga maleta, kunin nyo na yung maleta, ibigay natin sa IPIRA Ang claimants. dami kasing pondo eh, no? Yes. Na dapat na Kontakin mo. maibigay sa mga Ang nangangailangan. kailangan lang ata ng IPIRA claimants, mga ilang bilyon lang eh. Ilang bilyon, mababayaran silang lahat eh. Mga 5 maleta. Ay, mantakin mo itong 1 trillion ito nawala sa Nawala dito sa... Ngayon, naintindihan nila kung Oh. ba't hindi sila mabayaran. Ano? Ganon. Kasi yung pondo na dapat na maibabayad doon sa mga dapat bayaran, naho-hold at nailalagay sa maleta. Hindi, pero ngayong taong ito, ang alam ko sa GAA, mayroong 250 billion na pondo ang napukor. Ay, alamin natin. Mamaya, alamin natin. Tama-tama, nasa loob ng himpiran yung mga IPIRA claimants. Ah, nandito ba? Nandito sa atin. Sila pala yan. Ano? Makaka-claim na raw eh. sana hari nawa. Sana nga. Ay, nako. Mga kababayan, nagsagawa po ng benchmarking visit para po sa sewage treatment plant o STP. Sa Port of Osamis ang mga kinatawan ng Municipality of Mambahaw, Camiguin, noon pong Biyernes, Mayo 8, taong kasalukuyan, bilang bahagi po ng kanilang paghahanda sa pagtatayo ng kahalintulad na pasilidad sa kanilang bayan. Pinangunahan ito ng Port Management Office, Misamis Occidental, Osamis. Ibinahagi po ng Engineering Services Division, Fourth Services Division at Chief Safety Officer ang operational at technical system ng STP, kabilang ang wastong operasyon at maintenance ng pasilidad. Tinalakay din ang kahalagaan ng epektibong wastewater management sa pagkapanatili ng kalinisan, pagsunod sa sanitation standard at pangangalaga po ng kalikasan, lalo na sa Camiguin na kilalang likas nitong kagandahan. Binigyang diin na mahalagang bahagi ng STP sa pagsusulong ng sustainable port operations at environmental preservation initiatives ng pamunuan upang mapanatili ang malinis, ligtas at maayos na kalagayan ng karagatan at ng kapaligiran. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Pakinggan natin ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world.
Marami pong salamat sa PPA. At bago lang tayo mag-break pala, binabati natin, Nelson, ang Kuya Rick at Ate Dali Santos ng Angeles City, Pampanga. Ay, maya pagat panapon po. Nanonood daw po sila ngayon kasama ang Ka-Alpasera. Ay, Ka-Alpasera, kamusta na po kayo? At ganun din po yung kanyang mga kasama dyan. Sa Angeles, magandang hapon po. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na po tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. Meron pa rin pong Pure Gold mobile app. Kaya sa mga ayaw pa pong lumabas, pwede ho kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na, Pure Gold Mobile. At mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino, subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, iisang pangalang mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayun, at gaya po na nabanggit nyo namin kayo napahapayawan na ho natin, pag-uusapan natin ito may kinalaman sa mga IPIRA claimants. Nasa loob po ng ating studio, si Attorney Ruben Talampas, ang legal counsel po ng RDT GCS EPIRA Claimants. Attorney Ruben, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Kuya Jen. Magandang hapon, Kuya Nelson. Ayan. Meron pa tayong isang kasama. Kasama rin po natin si Cleope Seblario. Siya po ang National Leader, RDT CGS EPIRA Claimants. Ayan. Ano po, ma'am? Kakliope, magandang hapon po. Magandang hapon din po. Ayan. Ano ba, Attorney, kayo na, ano ba yung sabi ng RDT, ano yan, CGCS EPIRA Claimants? CGS po. Opo. Iyan po ay acronym po ng aming mga pangalan. Ruben de la Cruz Talampas. Opo. Akala ko po ay mga sikat na artista po yung... Ganun po. Una po, maaari po bang ipaliwanag niyo kung ano na po ang ugat? Siguro konting background, may kinalaman po sa EPIRA claims na ito at bakit inabot na po ng higit 2 dekada, 20 years na po usapin ito, Attorney Ruben. Ito po ay nagmula sa implementasyon ng EPIRA law o yung tinatawag po nating Electric Power Industry Reform Act Opo. na kung saan ang NAPOCOR po ay i-restructure at gagawin po itong divided into 3 services. Yun pong generation, iba na rin ang hawak, yung transmission ng kuryente at yun pong distribution. Opo. At isa po sa batas na ito ay ang pagpa-privatize ng mga assets ng NAPOCOR dati. At nasama rin sa batas na ito ang restructuring, kaya nagkaroon po ng mass termination, parang forced termination po ito ng lahat ng empleyado noon ng NAPOCOR. Ito po ay noong, ang implementasyon ng EPIRA ay noong 2001, pero na-implement po ito noong 2003. Ayun. So, sa ngayon po, ano na ang estado nito, Attorney Ruben? Sa ngayon po, lumipas na ang 20 taon ng kanilang claim. Ito kasing NPP board ay gumawa ng resolusyon. Ito yung resolution 2002-124 at 125 para po sa reorganisasyon ng mga empleyado. Ito ay dineklarang null and void ng Korte Suprema at nangahulugan na ang mga empleyado ay itinuring na illegally terminated. At bilang illegally terminated, nagkaroon po dito ng monetary awards. Tulad ng separation pay, ng back wages, at ng iba pang benepisyong pang-empleyado. Ayun naman pala nabigay pala ng mga benepisya yung pang-empleyado, mga ano pang reklamo natin, attorney? Nabigay ba? Hindi yan po ang, Ayun ang problema. masakit. Yan ang masakit. Ako po.
kahit nanalo po sa Supreme Court, ay hindi pa rin naipatupad yung pagbabayad. Grabe pala. Aha. Ay, ang tagal na nun Eh di, yung mga claimants niyan, totoo ba yung nabanggit ko? Bata pa yung iba, bata pa. Isang mabuting halimbawa, si Ma'am Ate Cleope. Parang 16 years old ata kayo na, Ate Cleope. Ilan taon po kayo nung nagka-claim kayo? Eh, noon pong na-declare kami in 2003 Oho. na hindi pa po na null and void yung NP board. Apo. Parang legally terminated kami. Okay. 2003. Apo. I was then 50 years old. Oh, batang-bata pa nga, no? And now I am 75 years old. Nako, hindi po halata. Ako Ate parang, Cleope. Opo. parang gusto ko na lang ma-terminate. Basta madagdagan lang ako ng gano'n ka 25 years, mga 20 plus years, ano? Hindi pa kayo nagsawa at kakakiklaim nyo ho. Sabihin, unilipas ang 20 taon eh. Buti hanggang ngayon nagkiklaim pa rin po kayo. Actually po, yung nag-assume lang ako ng oho. leadership 2023 Opo. after 20 years to be exact. Ikaw ba, ano ma, may pag-asa pa sa tingin nyo? O Oo naman po. Aha. habang buhay, ano ho? Opo. Ako man po ay nag-assume din lang nung 2023. May mga una pong humawak na mga abogado ng kanilang case. Opo. At sa ngayon po ay tumutulong tayo para makuha na po ng mga claimants kung ano po yung nararapat na para sa kanila. At Kak Cleope, ano daw po dahilan? Ba't hindi kayo binabayaran? Yun po ang hindi ko Ganun po ba? maintindihan. Oho. Because as far as I know, we were given a very remarkable decision, Supreme Court decision, which is immutable, unalterable by the doctrine of immutability of judgment as entered in the Supreme Court main decision in 2006. Opo. It was entered in the Book of Entry of Judgment on October 27, 2008, Oho. to include the accrued interest May tubo pa pala yun, ano? Opo. Oho. with the at ang naibigay po sa amin noon from the main decision is full back wages Okay. plus separation pay plus other benefits. Opo. But unfortunately, noong binigay po, noong napag-desisyon na po na mabayaran kami, and it is because the jurisdiction of validation of our payment, ibinigay po yung karapatan sa COA. Commission on Audit, okay. Apo. But unfortunately, si attorney na po magpapaliwanag. Tuloy nyo. Ano ho yung unfortunately yun? Paano tayo makaka-claim yan? Nagkaroon po kasi ng issue about dun sa tinatawag na classification ng empleyado. Opo. Hinati nila ito sa unrehired at rehired. Okay. Okay. So ang sinasabi po ng NPC, yung unrehired lang daw po ang dapat mabayaran. Oo. Yung po kasing mga karamihan ng mga empleyado na-employ muli sa gobyerno. Parang ni-hire ulit. Ni-rehire uli sa Transco, sa PISAM, at sa ibang ahensya pa ng gobyerno. Ang sinasabi ng NPC, ayon daw po sa resolusyon ng Supreme Court, ay hindi na entitled ang mga na-rehire. Okay. Opo. Opo. Pero yun po ay aming tinututulan dahil maling interpretasyon. Interpretation lang nila yun. Apo. Ayun. Ang sinasabi lang po na hindi naging entitled ang mga rehired ay dun sa back wages. Okay. Dahil may double compensation daw. Back wages. Apo, dahil magdodoble raw yung kompensasyon dahil
sila ay nirehire naman. Kinuha empleyado uli. Opo, Opo. okay. Pero yun pong separation pay in lieu of reinstatement ay hindi po binawi ng Supreme Court yun. Yun ay dapat pa rin nananatili. Dahil ito ang... Ibang ano na eh. Iba po yan. Ibang employment na. Yes. Ayun. Gaano po karami itong mga nagkiklaim sa kabuuan, attorney, at magkano ba pinag-uusapan ito? Baka pwedeng ko nang abunuhan ito. Kayang-kaya niyo po ito. Sige po. Ganito po eh. Itong lahat po ng empleyado nagbigay nito mismong list ay ang NAPOCOR. Inabot sila ng mahigit sa 9,200. Napakadami pa. Naku, nadami po pala. na Halos sa empleyado. puli. Opo, oho. Opo. Ngayon po, kung kukumpitin natin, pati yung legal interest, kasi nag-i-interest po ito Opo, eh. oho. Kung ang average claim po ng isang empleyado ay 4.5 million, Oho. multiply natin sa 9,000 na lang, Opo. papatak na po ito ng 40.5 billion pesos. Sa taon at this time, opo. Sa ngayon, Oho. ang estimate natin na liability po ng PISAM. Aha. So kung ito po ay hindi nila babayaran, patuloy po itong nag-accrue. Patuloy na nagdadagdag at Malaki. malaking kabawasan o hindi nakakasave ang gobyerno. Ang dapat ba magbayad ay NAPOCOR o yung PISAM? PISAM po. PISAM ang dapat magbayad po. May pondo ba ang PISAM para dito? O kasi nasama, ito ba dapat nasa GAA? Saan ba kinukuha dapat ng PISAM ang ipambabayad po sa kanila? Opo, ang sobra-sobra po ang pambayad ng PISAM dahil sila po ang inatasan na mag-dispose ng lahat ng assets ng NAPOCOR. Ayun. Okay. Kabilang dito ang mga malalaking planta at lahat po ng kontrata, lahat ng concessionaires. Yan po ay kabilang sa ibinenta ng PISAM. At sila din ang inaatasan ng Supreme Court para bayaran lahat ng liability naman ng NAPOCOR. Oho. Kaya po, at yung kanilang pondo ay hindi po yan usually nanggagaling sa GAA. Kundi hindi may po. sarili po silang May sarili silang pondo. kinikita. May sarili silang kinikita. Oho. Naku, teka lang, may kakayahan ho ba ang PISAM? Kasi parang at sa tagal na ito, naibenta na ata lahat ng PISAM yung asset ng dating NAPOCOR eh. May natitira pa ho bang dapat magbenta o para pambayad sa kanila? Sa kasalukuyan po, ang pagkaalam namin, marami pa sila pong pondo dahil kamakailan lang nagbigay po sila ng surplus na kanilang kita Sumobra pa ang kita pala nila, sa no? Finance, sa Department of Finance. Ganun ho ba? Opo. Teka lang. Hindi pa tayo pwede mag-file ng petition sa korte na para obligahin na sila matapos na itong problemang ito, attorney, para babayaran na po once and for all itong mga claimants? Opo, yan po ay gagawin natin dahil noon pong mga nakaraang panahon kasi Opo. ay patuloy ang pag-question nila sa kaso na ito. Kinu-question nila yung implementasyon ng legal interest sa Korte Suprema. Pero nung lumabas po ang desisyon noong Feb 18, 2025, nakaraang taon lang. Bago lang. Opo. Oho. Pininal ng Korte Suprema na hindi lang yung principal ang dapat bayaran ng PISAM, kundi po ang legal interest. Ayun. Legal meron interest. na palang bago. Oo. So yun po ang latest decision ng Supreme Court. Yan po yung pinakahuli na itong nakaraang taon lang, 2025. Ano po ibig sabihin ng legal? Legal interest. Ano po ibig sabihin nun? Ang ibig pong sabihin nito, yung pong desisyon, yung claim, monetary claim ng tao, Opo. pag yan po ay naging final and executory, na sa amin pong kaso ay naging final and executory po siya noong October 2008. Opo. Mula po noon mag-a-accrue o kikita na po siya ng interest hanggat hindi nababayaran. So meron po tayong period noong until 2013, June 2013, ang rate po niyan 12%. Oho. Pero dahil Per annum? Per annum. Okay. Oho. Pero dahil sa circular po ng Central Bank, ang legal interest ay bumaba sa 6%. Oho. So mula noong July 1, 2013 hanggang sa kasalukuyan, meron po tayong 6% legal interest na tumatakbo. Per annum po yun. Oho. So,
Ibig sabihin, Mabigat tapos pala. na po yung stage na i-compute. Yung parang money claim, COA money claim, tapos na tayo dun sa stage na yon. Opo. Kasi may decision na yung Supreme Court eh. Yeah kung po. magkano ibibigay. Ano? Yes. Even po ang Commission on Audit ay may decision na Meron rin. na rin. Opo. Oho. So, ang talaga susunod na lang, i-implement na lang. Implementation po. Ano bang kailangan natin para Oh, yung PISA, sino ba ang head ng PISAM na ngayon, ano? lagyan na lagyan natin. President de la Serna po. Di ba dating Congressman de la Serna? Hindi. Ay, iba pala ata yan. De la Serna. Oho. Pero ano bang latest na ano nila, ugnayan sa inyo? Ang rehard po, fortunately, sa unrehard, so fortunately, sisimula po silang magbayad. Pero meron po kaming mga kliyente, pangilan-ngilan, Oho. na nabayaran, pero sa tingin po namin ay magpa-file pa rin kami ng complaint dahil mali po yung computation na ginawa nila. Binibigay. In-stop po nila yung computation ng legal interest ng taong 2020 lang. 2025 sila nagbayad. So nawawalan po ng mga limang taong interest ang atin pong mga claimant. Kaya nga. Oo. At habang tumatagal niyan, patagdag ng patagdag yan. Oho. Kaya dapat mas mabilis nilang bayaran dahil mas lumalaki utang nila. Ano? Tama po. Hindi kaya, delaying tactics na lang ito, attorney? At wala naman talagang interest na bayaran talaga ang mga claimants? Ang di po natin mapapasubilian, ito ay ang claim ng mga EPIRA ay may basihang legal. Ito ay pag-uutos ng Korte Suprema. Korte Suprema na yan. Eh, Na kung sila ay patuloy na hindi nila pakikinggan, sila po ay maaring makontempt. Makontempt Dapat po ng i-contempt Korte na. Suprema. 20 taon na pala ito eh. Di ba? Imandamos Ay, natin. kung mga 500 lang huya, abunuhan ko na sana. Yung pala, 47 billion pala ito. Billion pala pinag-uusapan dito. Nako, Ate Cleope, manawagan po kayo. Doon sa ating mga ahensya ng pamahalaan. Pwede bang paglaan ba ang Kongreso? Ngayon po ay mag-ano ang by July, no? Budget. Hindi pa pwedeng, meron tayong isang senador o kaya isang congressman na, pwede ba isama nyo na sa GAA para pambayad matapos na yung problema natin sa Sa budget hearing, di ba? sa mga Budget ganon. hearing nung ano. Pwede ba yun, attorney? Pwede po. Pwede po. Ate Cleope? Makahingi sila ng budget. Actually nga po, nagkuhan po kami, pinatawag na nga po kami ni Senator Tolentino. Opo. 2024 noon. At nagtaka siya kung bakit ang hinihingi lang na napukor sa GAA is 3.5 billion. Sa pagkakaalam po niya, noong on that time, humihingi po kami ng more or less mga 60 billion based doon sa, ayun po, based pa rin doon sa lumabas na Senate resolution ni former Senator Sergio Osmeña. Opo. Ay biglang nawala yung issue. Kaya nga po noong na-realize ko on 2023, there is something wrong. Na ba't kami hindi nababayaran? Kaya nga po, ang pakiusap ko lamang po, actually nga po sumulat po kami sa lahat ng senador para marinig kami sa Kongreso. Sa presidente, baka sakali. Opo. Nagkataon naman pong maraming national issue. Kaya hindi kami nabigyan ng slot nanonood dito ang sa presidente. Kongreso. Baka kay President Bongbong. Pangulong Bongbong, sana naman ay tapusin na po natin itong usapin ito. 20 taon na pala, no? At kada taon, magkano po tinutubo? 6%? 6% po. 6%? Sa kabuuan po, magkano na ngayon ito? Sa tansya po namin, sa mga 41 billion sa kasalukuyan. Ganun sa kabuuan. Yung 6% yan. I-apply po uli doon, 6% po noon. Sana matapos sa taong ito, 2026, ano ho? Anyway, Ate Cleope, manawagan po kayo sa mga ahensya ng ating pamahalaan. Ako po ay, una sa lahat, ay nananawagan sa ating Kongreso, the upper and lower chamber,
which is the House of Representatives and the Senate, to provide or mag-issue po sila ng resolution, special budget appropriation dedicated to Ipira claimants. At yan naman po ay ang may karapatang magpatupad niyan ang Kongreso. Kaya sa pagkakataon pong ito, sana naman po ay mabigyan nyo na ng pansin ang lahat ng mga entitled Ipira claimants. Kasi po, halos linggo-linggo, may namamatay na nga po Nako. sa hanay namin. Tapos marami na rin pong may mga mabibigat na karamdaman. Kaya nakikiusap po ako sa lahat ng mga kinauukulan, all the constituted authorities, mga playing fields na mabayaran na kami. Kasi po, kung tutuusin, ito ay napakalinis na pondo na pwedeng ipagkaloob sa mga mamamayang trabahador. At ito nga po ay malaking magandang halimbawa sa ating mga OFW na nasa ibang bansa na kung tayo ay kakalingain ng gobyerno, tataas po yung ating ascendancy na maghabol kung ating mga workers Opo. sa ibang bansa ay may mga kakulangan din po yung mga bansang dapat magpatupad ng just compensation. Ito po ay isang malaking moral booster for the sa amin po mga manggagawa. Kaya naman po, nananawagan ako, hindi po kami kailangang magmakaawa sapagkat ang amin pong pinaglalaban ay aming karapatan as emanated from the Constitution of the Ayan. Philippines. Opo. Atty. Ruben, ang inyo pong panawagan din sa ating pamahalaan para matapos na po itong problemang ito. Sige po. Kami po ay nananawagan sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno, specifically po sa PISAM, sa NPC at sa COA, upang sila po ay magkaroon ng koordinasyon para po magkaroon na po ng proper verification at computation ang mga claim po ng mga Ipira claimants. Para po naman yung kanilang hinihintay na ng 2 dekada ay magkaroon na ng katuparan, mapakinabangan nila. Marami na po sa kanila ang may sakit, marami na po sa kanila ang mabibigat ang karamdaman. Yung iba nga po ay namatay na. Kaya para hindi pa maging huli ang lahat, para naman po dun sa mga nabubuhay pa, ibigay nyo na po yung para po sa ating mga Ipira claimants. Ayan. Maraming po salamat. Sana ay matapos na po itong problemang ito. No, ha? Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Scent by Savalgar, the scent of royalty, has 35% oil concentration of fragrance, long-lasting for men and women. Find your signature scent, discover the perfect fragrance for every mood and occasions. Scents by Savalgar. Amoy mamahalin na presyong mamahalin. Yan, oh. Ayun, talaga naman. Oy, Saan mabibili? Sa Sa akin. Sa akin ka na lang bumili. Lagay niyo kung saan natin Okay, mabibili magbebenta para ako niyan. sa King's Herbal Plus. Ganun ba? Yes, Para oo. nang sa ganun baka magalit sa atin si Ate Nini at si Ate Sam. King's pinromote Herbal Empire yan. Yan. Empire product Pwede yan. bang bumili online o saan? Oo. Aba, sampulan natin. Ano? Yes. Para talagang mabango. O, ano ba nangyari? Eh, muna, binabati muna natin ang mga district staff ng Taiwan, Jen. Ha? Oy, Taiwan! Nanonood po sila ngayon at binabati natin ang ka Benedict Aquino, Hasdrubal Diasanta, Aha.
ka Junel David, Rick Baltasar, at Kuya Rani Borero. Ayan. Siyempre ang Kuya Ruel. Ayaw mo papagit ng pangalan. Ganun ba? Ako na nagbanggit na rin. At ang ka Oliver. Ayun, Ka Oliver de la Cruz. De la Cruz, Ayan. Ayan. Nabanggit ko na pala kanina si Ka Ron Aranzaso. Nakasubaybay din sa atin. Sa Pampanga pa sila ngayon. Ano? Kuya Ron, batiin mo rin kami sa program ninyo. Oo. Bawal natin bumati din. Bawal ano? bumati. Pwede. Nasa Angeles, Pampanga nga raw po sila. Yan. Sa pangunguna po ng Ka Alpasiera at ang Kuya Ron Aranzaso. Yan. Ano ha? Mamaya po, marami tayong mga 5:40 pa lamang eh. Meron doon pala nangyari sa Senado. Nagbakbak ka na. Nagkasigawan ba? Hala. Ano nangyari? Nako, pero bago daw pala yan, Nelson, alam mo, may tinanggap tayong balita. Di ba binabanggit natin kanina, nag-abstain ang dalawa? Di ba? Senador... Bakit nag-abstain eh? Oo nga, sabi siya, medyo critical yung Migs, dalawa. JB, Migs at saka JB. Oo, bakit? Alam mo ba, kahapon daw, ito'y usap-usapan ngayon sa 4 na sulok ng Senado eh. Meron palang matinding alok ang bagong Senate President, Alan Cayetano, Na? dyan daw po kay Senador JB. Aba, Alam ba kung ano ang anong alok yan? Habang nasa kasagsagan daw po ng Senate leadership change. Kahit alam na raw po ng mga majority senators na meron na silang numero, itong bago ay inaalok pa rin daw ni SP Cayetano, si Senador JB. Balot yan, balot. Ha? Kasi taga-tagig si yan eh. Oo nga, parang namimigay pa lang ng balot saka penoy si ano. Baka gusto mong balot. Mukhang balot ang atang. Inaalok pa rin daw po na maging majority floor leader. Di ba ang acting ay si Villanueva. Joel. Oo. Pero totoo daw pala ang una, inaalok daw yan kay Senador JB kung boboto Sa kanya. sa mga bagong majority. Ano ha? Oo. Pero mukhang nag-iba daw ang sagot ni Senador JB at sinabi daw po niya kay Senate President Cayetano na mas gusto niyang mag-focus. Ayusin muna ang usapin daw po ng health system ng ating bansa kaysa sa makisali daw po sa mainit na partisan politics. Kaya, ang naging pasa daw po niya ay mag-abstain na lamang muna sa usapin. Kasi kung papanig sa majority at saka sa minority, Nason, baka ma-out of focus daw. Baka ang dating ay maging political. At alam naman natin, ang isa sa mga tinututukan ni Senador JB, yung Universal Health Law. Kasi parang pet bill niya yan dati. Ngayon nga po ay naging isang ganap na pong batas. At ito hong healthcare, ay dapat daw po mapagtuunan ng pansin sa gitna pa rin daw po na meron tayong usapin ng kudita sa Senado. Well, alam niyo naman, ang usapan ngayon dyan, kahit sino pa po ang leader, kahit sino pa po ang nandyan sa Senado, ang dapat maging priority pa rin natin, Nelson, ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Ako naman, sasabi ko, sa kabilang banda, tama din naman na mag-focus talaga tayo dito. At sana wag nang haluan ng politika itong may kinalaman sa kalusugan natin. Universal Health Law, mukhang plan nila, lalo pa po itong pagandahin. Pagagandahin para po nila. Well, abangan natin. At sana nga po talagang may mangyari na magaganda. Kasi ngayon, Nelson, sa kalagayan ng ating bansa, napakahalaga ng papel ng ating mga senador, mga mambabatas natin, hindi lamang sa upper house, kundi maging sa lower house, makagawa ng mga alituntunin, mga batas na iiral ngayon sa ating bansa. Diba? Tama. Yeah. Kahit mag-awayan kayo dyan sa Senado, tuloy tayo, focus pa rin sa trabaho. Yan. Basta't ang batas ay may kinalaman po sa kapakanan ng higit na nakararami, kahit na kayo nag-aaway-away sa ibang issue, pero sana magkaisa kayo para sa taong bayan. Diba? Sa kapakanan ng higit na nakararami. Ano daw yung nangyari? Oo. Nasuspend pala ang sesyon dyan eh. Nasuspend. Dahil inireklamo ni Senador Robin Padilla si Senador Kiko Pangilinan sa anyay pagsigaw nito sa sesyon ng Senado. Baka sumigaw. Sumigaw si Kiko. Ano sinigaw? Balutin mo ako. Walang handaan eh. Wala ba? Ano Wala eh. Hindi natin alam eh. Nagpa-programa tayo. Ano ba sinabi? So, nagsasalita si Senadora Loren. Yata, oo. Tapos biglang sumingit at sumigaw si
hindi natin alam eh. Hindi ba natin may papakita? Para kung kami lang na nagkukwento kasi parang hindi rin namin alam eh. Nagpo-programa tayo. Casting baka nag-modulate? Yan. Ipakita natin. Yun. Boses ng senador. Rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo'y mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator Excuse me, Pangilinan? nasa akin po yung floor. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended. Ayun. Hindi, wala na ano eh. Si Mar na lang magkikwento. Sige, Oo, kwento na. sa Senado. Sa Senado. Mar Gabriel, ano ba nangyari? May sumigaw daw ng Darna. Totoo ba yan? Mar. Habang nagsasalita daw, yung isang senador natin, di lalo tuloy nagiging katawa-tawa talaga itong mga senador natin, Nelson. Di ba? Akala ko ba ayaw natin sapagkat sila yung mga honorable, mga pinagpipitaga ng tao. Kung ganito mangyayari sa Senado natin, pagkatawanan talaga tayo ng taong bayan. Ano kaya ano? Di ba? Sumigaw daw, narinig eh. Habang wala. Sige. Ano pa? Teka lang. Ano na ba ang nangyari? Meron na bang transmittal ng impeachment? Kasi kahapon natapos na yung botohan, Nelson, ha? Sa Kamara de Representante. Parang wala pa ako nababalitaan dyan na ipinadala na sa Senado. Akala ko ba forthwith? Forthwith. Sa lalong madaling panahon. Sapagkat, di ba, ang kahapon nga, sabi ni dating SP Soto, kung matatapos kahapon, itatransmit, ay agad-agad na ikukonvene ang Senado para maging isang impeachment court. Ayun nga, nag-browse ako ng mga balita. Wala pa yung transmit eh. Ganon? Hindi pa na itatransmit ng plenaryo ng Senado, ng Kamara de Representante. Kasi siguro inaayos pa ang mga dokumento. Oo. Ganon? Baka nagpiprint pa sa recto, no? Mga ganon. Kasi maganda, mabilis pala mag-print sa recto, no? Diyan pinapagawa talaga lahat. Kasi binubookbind din. Para hindi mawala. Ano yung pinapabook pa sa recto din? Recto. Diyan talaga Diyan talaga Ganun ba? Pangapabook-by? Oo nga, diyan ako nagpapagawa. Pati yung limpak-limpak na sa lapido pala, diyan din pinapagawa. Pinapabook-by din pala, no? Kaya pala ayaw sumuko ni Senador Bato dyan eh. Bakit daw? Kasi NBI yan magse-serve daw ng warrant. Sabi niya, baka pinagawa niyo lang sa recto yan. Baka pinagawa niyo lang sa recto yan. Nako. Anyway, ito, meron ba tayo nito? Ang Malacanang daw po sinantabi yung babala na Senador Bato de la Rosa kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Meron ba siyang naging babala kay Pangulong Bongbong, Nelson? Nakita mo ba yun? Wala naman babala. Ha? Nanawagan siya kay Pangulong Bongbong. Na huwag siyang ipadala sa dahig. Si Bato, nanawagan siya. Meron tayong boses ni Senador De La Rosa eh. Nang sabi niya meron sabi, isinantabi daw po ng Malacanang ang babala ni Senador Bato de la Rosa na maaari ring malagay si Pangulong Ferdinand Marcos sa parehong sitwasyon na kinalalagyan niya at ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So kanyang sabi, wag mo kong dalhin sa dahig kasi baka dumating ang panahon, ikaw rin ang mabaliktad ang pangyayari. Ganun din ang gawin sa kanya. Yes. Ano sagot ni Auntie Claire? Pakinggan natin yung sagutan ng dalawa. Pagsunurin natin. Mr. President, sir, alam kong wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan.
wala ka personal na galit sa akin. So sana naman, bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung mga anak. Kami, yung mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Ang sana, role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo kami. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayungan. Yun lang, pag-iusap ko sa kanya. Sabi said, hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng Pilipino. Huwag niyo po ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. Anong kaso? Kasi kung pag-uusapan natin kung madadala siya sa dahig, that's definitely impossible. Kasi ang Pangulo ay hindi nag-commit ng EJK. Ganon. Ayun pala. So, malabo ang yung mangyari kay... Well, abangan natin. Ba't parang tinutubuan ng halaman si Bakit? Ito, Mga bulaklak yun. Design. Hindi, pakita mo nga direct. Parang tinutubuan ng halaman. Tinga. Alam mo Asan naman na? ako. Pagka nakikita ko si Antigler, Ayan yung may... Ayun nga, no? design ba yan? May dalawang bulaklak tapos may ano pa. Design para ng yan, saya. Ang ganda ng saya talaga. Ni Pero Antigler, ha? para sa akin, hindi... Ayun na. Designer ako dati eh. Ganon. Dapat yung bulaklak medyo masyadong prominent doon eh. No? Tsaka yung dahon-dahon. Hindi may na, dahon-dahon para tuloy nga. Tama ka, para tumubo. Tumubo talaga. Sige. Anyway, meron naman daw grupo ng mga kilalang dean at professor, Nelson, ha? Mula daw po sa mga pangunahing paaralan ng law sa Pilipinas ang sinasabi yung pagtatanggi daw pong bumuo ng impeachment court para kay BP Inday Sara Duterte ay maaari daw pong magbunga ng administratibo at maging kriminal na pananagutan ng mga senador. Ako i-delay daw. Wala naman nagsabing hindi bubuo eh. Ayun na nga. Sinabi na nga ni Senate President Cayetano na isa yun sa pag-uusapan nila sa caucus. Bubuin agad nila. Senador Tito Soto nga nagsabi, niliwanag din senador, sabi niya, forthwith, bubuo agad kami, pero hindi niya sinabi namin na magsisimula agad kami ng hearing. Diba? Binuo nila impeachment court. Mga senador. Pero, hindi naman sinabing mag-hearing ka agad. Si Senador Alan Peter Cayetano naman, ang bagong Senate President, pag-uusapan daw kaagad nila kung paano nila itatrato. Well, sabi nito mga dean and professor, meron at mga legal scholars na wala daw pong kapangyarihan ng Senado na tumanggi. Ayun, wala naman huwat ang tumatanggit, mapapadala daw po sa kapulungan na mga kinatawan ng articles of impeachment na inaprubahan ng hindi daw po bababa, ang totoo, 255 po ng mga mababatas, dapat daw po magsimula kaagad ang paglilitis. Lumalabas daw po sa pahayag kasabay ng lumalaking kontrobersyang matapos daw po pagbabago ng liderato na kung saan naalis po Senador Vicente Soto at iniluklok Senador Alan Cayetano bilang bagong pinuno ng Senado. At mukhang inaakusahan daw po ng mga profesor ng batas ang ilang senador na sinusubukan daw pong ipagpaliban o hadlangan ng impeachment proceedings sa pamamagitan daw po ng pagmaniobra ng procedural at pagbabago daw po sa liderato. Ang kanila pong pinupuna ng mga lumagda, ang tinatawag nilang Escudero definition ng salitang forthwith sa konstitusyon na tumutukoy daw po sa mga naunang pahayag noy Senate President Francis Escudero. Pero meron ng paglilinaw dito ang Korte Suprema, Nelson, di ba? May paglilinaw na sabi ng Korte Suprema sa pinaka-convenient time ng mga senador. Doon magsisimula. At binabanggit para po na taliwas ito sa malinaw na kahulugan ng laat layunin daw po ng konstitusyon. At nagbabala rin daw po ang grupo ng mga senador na tatangging gampanan ng kanilang tungkulin sa ilalim daw po ng konstitusyon. Meron daw silang pananagutan sa batas. Ayan. Ayon para po sa mga profesor, ang pagbibigay daw po ng hindi nararapat na bentahe at benepisyo sa isang taong hindi naman karapat-dapat ay maaaring maituturing daw po isang kriminal at paglabag daw po sa pinarurusahan sa ilalim ng Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Yun. Tingnan natin. Siguro i-obserbahan natin kung, kasi hanggang ngayon nga, sabi mo Nelson, hindi pa na itatransmit ng mababang kapulungan ng Kongreso
ang articles of impeachment sa Kasi Senado. Kung meron na, babanggitin din sa session. Ayan, Di ba? tsak yun ang pag-uusapan. Kahapon, tiniyak po ni Senador Alan Peter Cayetano na agad-agad ay pupulungin niya ang mga miyembro ng Senado sapagkat sila ay aakto bilang impeachment court. Ayun. Yan. O di, paano? Magagtabay tayo. Sayang, ano? Di umabot yung hindi makita. Ay, well. Ikaw nga, may nakita ka ba dyan? Wala rin eh. Oo, hindi Wala pa ako ka rin naghahanap makita. eh. Oo. Oho. Pero sa labas daw ng Senado, mainit, nagkakainitan yung mga nagrarally ha. Sino ang kanilang kontra kanino? Kasi dalawa eh. Oho. May supporter ni Bato, may kontra Bato. Ah, ganon? Isang bato at isang batoing. Baka akala nila si DJ Batoinks. Ewan ko. Anyway, sige po. Pakibati naman po ng happy birthday kay Brother Noel Vallejos ng Kaipumbo, Santa Maria, Bulacan. Ba? Binabati po siya ni Tita Del Manalansan ng lokal ng Malabon, distrito ng Kamanaba. Ayan, pagbati din po sa distrito ng Bulacan North para sa 5th anniversary po ng distrito. Ba, ganun ba? Lalo na po kay Ka Neptali Panes, tagapangasiwa po ng distrito. Pagbati mula po kay Ka PJ de la Cruz po, viewing from Biclat, Bulacan North. At happy birthday kay Ka May Mengito. At happy birthday kay Enrique Gumiran. Yan. Pa-shout out daw po sa masugid na taga-subaybay dito sa Pampanga, ka Ricardo at ka Dali Santos. Talaga namang ayaw nyo tuntantanan si ka Rick at saka si ka Dali, ha? Ang daming gustong bumati sa kanya. Ayun. Teka lang ba yun? Pakibati naman daw po si Amber Apolinar. Nakakuha po ng high honor sa Lyceum of the Philippines Cavite Campus. Yun. Amber Apolinar, binabati ka. Binabati ka ni Kuya Rayber. Ayan. Okay na tayo? Happy viewing din kay Sunny Correa, dyan sa San Diego, California. At kay Kuya Patrick De La Rosa sa Spain. Solid SGM tayo sa Ayan. Spain. Aha. Talaga naman, oo. Paninin na si Ariel Fernandez Dugoy. Talaga, papabati ha. Aha. Ayos. At shout out daw po kay Mr. Simon Hakmo Kim. Si Sir Simon Kim ito. Simon Kim, kaibigan natin yung Korean. Ganun ba? Oo. Yung may dalang... Ha? Yung may dalang malin na galing Korea? Yes. Pero ang tatak ay... Anong tatak nun? Lingma. Counterpart ng maling. Hindi. South Hat? Ha? MC? Oo. DMC? Oo. Demilitarized zone yun. Sir Simon, how are you? Good afternoon, sir. We hope to go to Korea someday. Yes. We're going to eat kimchi. Diyan na lang daw tayo sa circle, marami pang kimchi. Simon Kim, co-founder at CEO ng DMC Asia Solution Corporation. Ayan. Marami pong salamat. Sana ay patuloy kayong dumami pa po yung inyong dala-dala. Anyo nga sa'yo. Anyo nga sa'yo, Simon. Magandang hapon po, Kuya Jen. Pakigreet naman po sa mga taga Green Condo. Binabati po kayo ng Kuya Jun Sumatra. Ayan. Ang Kuya Ka-Albert Malate naman, sabi niya, ang mga taga-riyan daw po sa Finance Housing at ang Centerville Extension. Binabati po kayo ng Kuya Abet Malate. Ayan. Okay na tayo? Sumobra na po. Ang dami ng mga hindi natin Bukas ulit. Bukas ulit. Ang dami pa naman bukas. Ha? Ito na po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Programang paborito ng bayan sa umaga, alas 5, mga balitang kompleto. Totoo, 100%. Bye!